Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Anong ginawa nila sa iyo? Tanong ni Selena nang makabalik si Nike sa kwarto. Bumantong hininga si Nike at saka malanlan ang mga matang. Tumingin kay Selena. Wala silang ginawa sa akin pero tinanong nila kung malusog ba. Ang pangangatawan ko o may sakit ba ako? Tinanong nila kung na-hospital na ba ako dati o hindi, pagsisinungaling ni Nike. Namilog naman ang mga ni Selena. Ano? Bakit naman nila? Tinatanong yun. Huwag mong sabihin na may gagawin sila sa katawan mo. Ano na ba ang uso ngayon? Ano na ba ang ganap sa balita ngayon? Humingang malalim si Nike. Sa pagkakaalam ko, naghahanap sila ng mga taong malulusog ang mga pangangatawan. Kumbaga, iyong mga walang bisyo. Maganda ang atay, kasi pwede iyong may benta. Iyon ang naiisip ko. Iyong bang pumapatay sila ng tapos kinukuha nila ang laman loob nito para ibenta at pagkakitaan. Napahawak sa kanyang bibig si Selena kasabay ng panginginig ng kalaman niya. Kung ganoon, ang gagawin pala nila sa atin ay papatayin tayo tapos kukunin ang laman loob natin para pagkakitaan. Marahang tumanggo si Nike. Oo, siguro ganoon na nga. Pero, huwag kang mag-alala, hindi iyon mangyayari, okay? Walang mamamatay sa ating dalawa. Napalunok muli ng kanyang laway si Selena at mas binalot pa siya ng matinding takot at kaba. Hindi niya kung ano na ang mararamdaman niya sa mga oras na iyon. Pagod na rin siyang umiyak. Dahil namamagana ang mga mata niya. Selena, bakit may pagkain dito? Tanong ni Nike nang makita ang pagkain sa mesa. Binigay nila kanina yan noong wala ka. Baka papakainin muna nila tayo bago patayin. Kaya pala nagtataka ako kung bakit masasarap na pagkain ang dinala nila dito. Iyon pala, may balak silang gawin na karumal-dumal sa ating dalawa. Nahihintukutang sabi ni Selena. Kung ganoon pala, kumain na tayo ngayon. Para kahit papaano ay may lakas tayo kung sakaling makipaglaban na tayo sa kanila. Halika na, Selena. Sabayan mo na akong kumain. Para naman hindi tayo manghina mamaya, wika ni Nike at saka nagtungo na sa mesa. Pinagmasdan saglit ni Selena si Nike. Nagtataka siya kung bakit biglang naging kalmado si Nike. Na para bang wala ng takot pa sa nga mukha nito. At kanina, napansin niya na hindi ito sumigaw ng kunin ito ng lalaking may takip sa mukha. Hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman pero bakit parang may mali. Bakit parang nawalang bigla ang takot sa makla ni Nike? Paano siya nagiging kalmado ng sobra sa ganitong sitwasyon? Samantalang ako ay halos mabaliw na sa takot na nararamdaman ko. Magpakabusog ka, Selena. Dahil baka mamaya ito na pala ang huling kain nating dalawa. Kaya siguro masarap na pagkain ang nakahain sa mesa ngayon para sa atin. Sambit ni Nike at saka muling samubo. Bumantong hininga naman si Selena. Ay ganoon. Last supper. Ang dating din. Grabe. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Pero in fairness sa iyo, kalmado ka lang dyan na. Parang hindi tayo mamamatay. Paano mo nagagawa yan, Nike? Paano ka nagiging kalmado ng ganyan samantalang ako, halos mabaliw na kaiisip na matitigok na yata ako ngayong araw. Pagbibiro ni Selena ngunit may laman ang biro niyang iyon. Tumikim si Nike kasabay ng pagseryoso ng mukha nito. Kahit anong sitwasyon pa ang mangyari, Selena, kailangan palaging kalmado lang. Iyon ang isa sa paraan para masolusyonan ang mga pangyayaring kagaya nito. Kung hindi ako magiging kalmado, kung bigla na lang akong magagalit o magwawala dyan, sa tingin mo ba? Ano kayang pwedeng mangyari sa akin? Matitigok ka kasi babarilan ka nila sa ulo kung saan sabog ang utak mo. Wika ni Selena sabay ngiwi. Agad namang tumanggo si Nike. Tana ka. Iyon nga ang pwedeng mangyari. Kaya nga kahit na binabalot na ako ng matinding takot. Kanina pa, hindi ko ito pinapahalata sa kanila para maisip nila na hindi ako takot mamatay. Nahanda akong mamatay. Pagpapalusot na ni Nike. Tumanggo-tango naman si Selena kahit na parang hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi sa kanya ni Nike ngayon. Bakit parang nagsisinungaling ang lalaking to? Hindi ko na alam. Ang iispin ko ngayon sa mga oras na ito pero bakit pakiramdam ko may mali sa mga nangyayari. Hindi ko na makita ang takot sa mata ni Nike. Ganito ba talaga siya kakalmado? Sobrang kalmado na parang wala kami sa binggit ng kamatayan. Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? May problema ba? Tanong ni Nike nang mapansing nakatitig sa kanya si Selena. Napakurap ng ilang beses si Selena. Wala naman. Naisip ko lang. Nagwapo ka ngang talaga. Kaso nga lang, nakakasawa ang pagiging gwapo mo. Kumbaga, gwapo ka lang sa unang tingin tapos mamaya parang nakakaumay na ang pagmumukha mo, pagpapalusot ni Selena sabay ngiwi. Natawa naman si Nike nang dahil doon. Talagang nakakapagbiro. Kapanang ganyan sa sitwasyon natin ngayon, ha? Namilog naman ang mata ni Selena. Ha? Eh bakit ikaw? Ang kalmado mo dyan. Naisip ko rin na kailangan kong pakalmayan ang sarili ko dahil pagod na akong umiyak. Ayoko na dahil masakit sa mata. Ngumisi naman si Nike. Sa bagay, tama ka nga. Mas okay na ang ganito para kahit papaano, nagiging kalmado ka nang talaga. Tumanggo na lamang si Selena at saka kumain na rin. Pero, pinakikiramdaman niya si Nike. At pagkatapos nilang kumain ay
Samaampo sa kama si Selena at saka naupo doon. Nakatulala lamang. Siya. Blanko ang isip niya sa mga oras na iyon habang si Nike naman ay tumitingin-tingin kay Selena. Kasabay noon ang pagngiti niyang. Bigla. Napakaganda mo talaga, Selena. At ang sarap mong tingnan. Kahit. Siguro tingnan kita buong araw ay ayos lang sa akin at hinding-hindi. Ako magsasawang titigan ka. At dahil wala pang tulog si Selena, hindi na niya napigilan pa ang antok kaya naman napatungo na lang siya. Hanggang sa tuluyan na. Nga siyang makatulog pagkalipas ng ilang oras. Nilapitan siya ni Nike. At saka pinagmasdan ang kanyang katawan. Hinaplos ni Nike ang buhok ni Selena at pagkatapos ay nadako ang paningin niya sa mga labi nito. Dahan-daang inilapit ni Nike ang mukha niya sa dalaga hanggang sa kaunti na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Ngunit agad ding umatras si Nike at pagkatapos ay naupo sa isang tabi kung saan malayo siya kay Selena. Napabuntong hininga siya sabay kamot sa kanyang ulo. Kinuha niya ang nakatagong cellphone sa drawer kung saan siya lang ang nakakaalam. Nag-message siya kay Vincent na buksan ang pinto. Dahil gusto niyang lumabas. Boss, natanong ko lang, total kayong dalawa lang naman ang nandyan, buti hindi ka naaakit sa kanya. Tanong ni Vincent habang nasa labas sila ni Nike. Humingang malalim si Nike. Kung alam mo lang, sobra akong naaakit sa kanya na kanina nga ay muntik ko na siyang halikan. Iyon naman pala, boss, pero bakit hindi mo ginawa? Kung tutusin nga ay pwedeng-pwede mo siyang maangkin ngayon lalo. Pat kayong dalawa lang naman ang nandyan sa loob. Walang makapipigil sa iyo sa loob, nakangising sabi ni Vincent. Humingang malalim si Nike. Naisip din naman niya ang bagay na iyon. Naisip niya talagang gusto niyang angkinan si Selena. Pero nakokonsensya siya. Oo, mahal na mahal niya si Selena na tipong baliw. Nabaliw na siya dito pero ni minsan ay hindi niya naisip ang gahasain. Ito nang dahil lang sa nagseselos siya ng sobra. Ang pagmamahal ko kay Selena ay totoo at walang bahid ng karumihan. Ang pagmarnahal ko na nga lang ang natitirang malinis sa akin. Ayokong angkinan siya dahil sa gusto ko. Hindi ko kayang gawin. Iyon sa kanya dahil alam kong magdudulot iyon ng matinding kilabot sa kanya at baka pandirihan niya pa ang sarili niya. Kaya hindi ko ninais na gahasain siya. Malaki ang respeto ko kay Selena. Ganoon ko siya kamahal, seryosong sabi naman ni Nike. Napangiti naman si Vincent at hindi maiwasang humanga kay Nike. Bilib na ako sa iyo, boss. Talagang totoo nga ang pagmamahal mo sa kanya. Sayang nga lang at hindi ikaw ang minahal niya. Dahil siguro kung ibang lalaki ka, boss, baka ginahasa na nila si Selena. At baka kung ano na ang ginawa nila. Umiling si Nike. Hindi ko magagawa iyon kay Selena. Hindi ko magagawang babuyin ang pay niya, ang pagkatao niya. Masakit mang isipin na kahit gaano kalaki ang pagmamahal ko sa kanya, na hindi pa rin ako ang pinili niya, malaki pa rin ang respeto ko sa kanya. Sambit ni Nike at sa kanginitian niya si Vincent. Hindi na muling umimik pa si Vincent at ganoon din naman si Nike sa kanya. Nakatingin si Vincent sa kawalan. Habang si Nike naman ay bumalik na sa kwarto. Pinagmasdan niya ang tulog na. Tulog na si Selena. At sa kanya hinaplos ang buhok nito. Tipid siyang napangiti habang patuloy pa rin sa paghaplos sa buhok ni Selena. Selena, patawarin mo ako. Pero huwag kang mag-alala, ilang oras na lang ang palilipasin ko, ibabalik na kita sa asawa mo. Ngayon, tiniisin mo munang ako ang kasama mo. Kahit na alam kong ayaw mo sa akin, tiisin mo muna ako. Zayan. Kumain ka na, sabi ni Nico sabay lapag ng pagkain ni Sian sa mesa. 3 araw na simula nang mawala si Selena ay malaki kaagad ng pinagbago ng itsura ni Sian. Bigla na lamang nagiba ang itsura nito. Matamlay na matamlay si Zayan na para bang wala na siyang balak na mabuhay pa. Nagkaroon siya ng eyebag. Dahil nga sa hindi na siya nakatutulog ng ayos, hamaba na rin ang bigote niya at palaging namumula ang mata niya. Hindi kasi makatulog ng halos 3 araw si Sian at pa isa-isang oras lang ang kanyang tulog dahil palagi niyang iniisip si Selena. Nawalan na rin siya ng ganang kumain kaya naman biglang bumagsak ang katawan niya. Naging mahina ang katawan ni Sian. Nawalan ito ng lakas. At ang isa pa sa dahilan kung bakit biglang nagbago ang kanyang itsura sa sandali ng panahon ay dahil palagi na lamang siyang umiiyak. Ngayon lamang ito nangyari kay Sian dahil si Selena lang naman talaga ang babaeng minahal niya. Kaya naman sobra siyang nanlulumo nang mawala ito. Ang nangyayari ngayon para kay Sian ay parang biglang nawalan ng silbi ang kanyang buhay dahil sa pagkawala ni Selena. Nabayaan niya na ang kanyang sarili. Nawala na siya ng gana sa lahat. Pati nga ang kanyang kumpanya ay pinaasikaso niya muna sa kanyang secretary. Sian. Ano ba? Walang magagawa ang pagmumakmak mo dito at paiyak-iyak mo dito. Hindi makakatulong yan sa paghahanap sa asawa mo. Akala ko ba matibay ka? Akala ko ba malakas ang loob mo? Pero bakit nandito ka at umiiyak na? Lang buong maghapon. Wala ka na bang ibang gagawin? Paano kita matutulungan? Nyan kung ikaw mismo ay hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Inuulit ko, Sian. Walang magagawa ang pag-iiyak mo dito. Okay, sige, sabihin na natin talagang nakakaiyak ang nangyayari sa iyo ngayon pero sa tingin mo ba makakatulong yan? Mahahanap ba ng luha mo si Selena? Naiinis na sambit ni Nico. Bamaling naman sa kanya si Sian at marahang itong bumangon sa kanyang kama. Nang hihina man ang kanyang katawan ay pinilit niyang bumangon. Patawarin mo sana ako, Nico, kung pati ikaw ay nadadamay sa problema ko.
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Basta bigla na lang ako nawalan ng gana. Parang bigla na lang nawala ang lahat sa akin ng dahil kay Selena. Nawalan ako ng gana sa lahat at ang ibig sabihin lamang noon ay hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko. Malungkot na sambit ni Sian. Mering napapikit si Nico. Oo nga, naintindihan ko na hindi mo kayang mawala sa iyo ang asawa mo. Ang ibig sabihin ko lang huwag kang iyak ng iyak dyan. Bakla ka ba, ha? Umayos ka nga dyan, Sian. Kung palagi ka lang maggaganyan, hindi na kita tutulungan. Sinasabi ko sa iyo, seryosong sabi ni Nico. Pinahid ni Sian ang kanyang mga luha. Halos maningkit na nga ang mata niya. Kaiiyak. Nico, pasensya ka na talaga. Pangako hindi na ito mauulit pa. Huwag kang mag-alala, hindi na ako iiyak pa. Lalakasan ko na talaga ang loob ko. Patawad. Talaga, Nico, kung masyado akong naging madamdamin at nanghihina ngayon. Pasensya na talaga. Malungkot na sabi ni Sian. Marahas na kumamaw si Nico sa kanyang ulo. Naaawa siya na naiinis kay Sian. Naiinis siya dahil naging mahina ang loob nito na dapat sana ay maging malakas. Naawa siya dahil halatang stress na rin talaga si Sian. Sa itsura pa lang nito ay makikita na. Okay, sige na. Huwag ka nang humingi ng pasensya dyan. Kainin mo na ang pagkain mo. Pinuluto ko iyan sa kasambahay mo dahil sinabi nila sa akin na hindi ka kumakain. Baka makutungan na kita kapag hindi ka pa kumain dyan. Blisan. Mong kumain at aalis tayo, okay? Sabi ni Nico sabay alis sa harapan ni Sian. Huminga ng malalim si Sian habang nakatingin sa pagkain na ibinigay sa kanya ni Nico. Muli, naiiyak na naman siya pero tumangala siya upang pigilan ang kanyang luha na tumulo. Pumikit siya at saka nagdasal na sana ay nasa maayos na kalagayan pa rin ang kanyang pinakamamahal na si Selena. Na sana ay hindi ito nasaktan o ano paman dahil kapag nalaman niya na may nangyaring masama kay Selena ay talaga namang makapapatay siya. Kahit na hindi niya alam kung makakaya niyang pumatay ng tao. Pero kung si Selena naman ang nakasalalay, doon, talagang makakapatay siya. Selena, mahal ko. Huwag kang mag-alala, magkakasama tayong muli. Sana ay nasa maayos na kalagayan ka pa rin. Sana ay buhay ka pa rin dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Baka magpakamatay na rin ako. Makasama ka lang. Samantala, kagigising lamang ni Selena nang makita niya si Nike na nakatingin sa kanya. Kumurap-kurap si Selena at saka tumingin kay Nike. Bakit ka nakatingin dyan? Hindi ka ba natulog? Medyo kasi nagkaroon ka na ng eye bag. Dapat ay natulog ka kahit papaano. Kahit kaunting oras. Sabi sa kanya ni Selena. Tipid na ngumiti si Nike. Sa isip niya, kahit bagong gising pa lang si Selena ay napakaganda pa rin ito. Kahit na nga may muta pa sa mata ang dalaga, maganda pa rin talaga ito. Hindi ako nakatulog. Binantayan na lang kita. Nakakatuwa nga dahil ang himbing ng tulog mo. At saka hindi rin talaga ako makatulog eh. Syempre ayokong may mangyaring masama sa iyo kaya naisipan kong bantayan ka na lang. Baka kasi kapag nakatulog ako, pagkatingin ko ay may ginagawa na silang masama sa iyo. Kaya mas pinili ko na lang din na hindi matulog. Mahinahong sabi ni Nike sabay ngiti ng matamis. Tipid na ngumiti si Selena. Salamat sa pagbabantay sa akin, Nike. Pero nakakapagtaka lang no. Bakit kaya kinulong lang nila tayo dito pero wala naman silang ibang ginagawa sa akin? Wala naman silang ginagawang nakakatakot o karumal-dumal. Bakit kaya? Tak ang tanong ni Selena. Napalunok naman ng laway si Nike dahil sa tanong na iyon ni Selena. Hindi ko alam. Siguro may pinaplano silang gawin sa atin. Baka ano, biglain nila tayo. Basta, hindi ko rin alam, nag-iwas ng tingin si Nike matapos niyang sabihin iyon. Bamantong hininga naman si Selena. Baka nga, siguro nga tama ka kaya nila tayo pinapakain ng masasarap ay para ma-enjoy muna natin ang huling sandali natin bago nila tayo patayin. Baka nga talagang gusto lang nila tayong busugan ng busugan para maging healthy ang katawan natin at pagkatapos ay kukunin na nila ang laman loob nating dalawa. Oo, ganun na nga tapos itatapon lang nila kung saan ang bangkay natin. Baka nga pinagpipire-piraso pa nila ito kapag itinapon kung saan. Dagdag pa ni Nike. Kinilabutan naman si Selena sa sinabing iyon ni Nike. Medyo nakakatakot pakinggan. Pero sana kung ito na talaga ang huling araw ko sa mundo, sana ay makita ko muna kahit sa isang saglit si Sian. Miss na miss ko na kasi si Sian. Sobrang sakit para sa akin na mawalay sa kanya at talagang hindi ko na alam kung may asa pa ba akong makaalis dito. Pero kung talagang wala na, siguro mumultuhin ko na lang siya. Tamang pagpapakita lang ang gagawin ko sa kanya pero hindi ko naman siya tatakutin ng malala. Parang nagpapakita lang ako ganun. Natawa naman ng mahina si Nike. Pero seryoso ang mukha ni Selena habang sinasabi iyon. Pasaway ka talaga. Mumultuhin mo talaga ang asawa mo. Agad na tumango si Selena. Oo, para alam niya na patay na ako. At saka mas maganda na yun no. Para at least di ba kasama ko pa rin siya kahit isa na akong multo. Ganoon lang. Masaya naman siguro yun kahit papaano. Muling natawa si Nike at pagkatapos ay tumitig siya kay Selena. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot. Kaya naman biglang nakonsensya si Nike dahil sa malungkot na itsura ni Selena. Huwag kang mag-alala Selena dahil ito na ang huling araw mo na kasama ko. Ibabalik na kita sa asawa mo. Hindi ko pala kayang makita na malungkot ka sa
Piling ko dahil mas gusto ko na masaya ka tuwing kasama ako. Tumikim si Selena. Basta ito lang ang masasabi ko sa iyo, Nike, salamat sa lahat-lahat. Salamat dahil napakabuti mong kaibigan para sa akin. Salamat dahil kahit na hindi ko talaga kayang mahalin ka ay hindi mo pa rin ako iniwan. Kumbaga, nandyan ka parent para sa akin bilang mabuting kaibigan ko. Kaya naman sobra. Akong nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng isang kaibigan na kagaya mo. Matapos sabihin iyon ni Selena, pakiramdam ni Nike ay maiyak na siya. Nahaplos ang puso ni Nike sa sinabing iyon ng kanyang kaibigan na si Selena. Sa loob-loob ni Nike ay masyado pala siyang naging selfish dahil talagang gumawa pa siya ng eksena para lamang masolo si Selena. Na kapag nalaman ni Selena ang lahat ay kamumuhian siya nito. Walang anuman, Selena. Syempre alam mo naman di ba? Noon pa man. Pinanggako ko na sa iyo na gusto talaga kitang protektahan. At pinanggako ko sa iyo na hindi kita iiwan at alam niya ng daddy mo. Kaya hindi mo na kailangan pang magpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Sambit ni Nike. Ngumiti si Selena. Zero o alam nga ni daddy ko kasi sinabi mo sa kanya na palagi ka lang nandyan sa tabi ko, di ba? Kaya nga pinagdadasal ko na talaga na sana matagpuan mo na ang babaeng magmamahal sa kiyo ng totoo. Leon Bang. Masusuklian ang pagmamahal mo. Kasi ako hindi ko talaga kayang suklian eh. Pasensya na talaga. Pinilit na ngumiti ni Nike. Di ba sabi ko nga sa layo okay lang? Huwag ka nang humingi ng pasensya, okay. Tanggap ko naman na. Isang tipid na ngiti na lang ang sinagot ni Selena at pagkatapos ay muli siyang humiga sa higaan. Huminga siya ng malalim bago tumulala. Habang si Nike naman ay nakatingin lamang kay Selena. Kung saan sa mga oras na iyon ay inuusig na siya ng kanyang konsensya. Kaya naman mariin siyang napapikit. Selena, kung sakali man na malaman mo ang lahat ng kalokohan kasamaan ko, sana ay mapatawad mo pa rin ako. Dahil hindi ko naman talaga sinasadya ang mga ginawa kong ito. Minahal lang kita ng sobra kaya nagawa ko ang mga bagay na ito. Malapit na ang araw ng graduation ni Selena at nagtataka na talaga ang mga proof niya kung nasaan na siya at ganoon din ang kaibigan niyang si Dilda. Kaya naman nagtanong na si Dilda kay Sian. Hindi naman kasi uma-absent si Selena nang hindi nagsasabi kay Dilda. Kaya hindi niya maiwasang kabahan para sa kanyang kaibigan. Nag-message kasi siya ng ilang ulit kay Selena pero wala naman itong reply. Wala ring sin man lang. At matagal na itong hindi nag-online. Kaya pinuntahan na talaga ni Dilda si Selena sa bahay ni Sian para malaman niya kung ano na nga ba ang nangyari sa kaibigan niya. Magandang araw po. Nasaan na po si Selena? Lang araw na lang graduation na namin pero wala siya. Nasaan na po ba siya? Tanong ni Dilda kay Sian. Malungkot na tumingin sa kanya si Sian at pagkatapos ay huminga ito ng malalim bago niya sinabi kay Dilda ang lahat. Noindang naman si Dilda dahil doon. Ano? Paano po yun? Ba't hindi kayo nagsumbong sa pulis? Bakit nandito lang kayo? Inis na sabi ni Dilda. Umiling si Sian. Hindi na namin kailangan ng pulis dahil may mga tauhan naman kami nang pwede kong utusan para hanapin si Selena. At sa tingin ko ay wala rin namang magagawa ang mga pulis na yan dahil mukhang hindi pangkaraniwang kidnapper lang ang kumuha kay Selena. Kumunat naman ang noo ni Dilda. Ano? Paano mo po naman nasabing walang magagawa ang mga pulis? Pasensya na po, kung parang sa tingin mo wala na. Akong galang pero kaibigan ko yun. Kaibigan ko ang nasa panganib ngayon tapos parang wala kayong ginagawa. Na nandito lang kayo. Bakit hindi ka sumama sa mga tauhan mo na sinasabi mong inutusan mo? Anong ginagawa mo dito? Palaki. Before yag. Galit na sabi ni Dilda. Bamantong hininga si Sian. Sa totoo lang ay kauuwi niya lang mula sa paghahanap kay Selena. Dahil kasi sa kakulangan ng tulog at kadalasang paglipas nang gutom ay biglang sumakit na ang ulo niya. Para na itong banibiyak sa sakit. Hindi sa wala akong ginagawa, Dilda. Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Ngayon, kahit ako rin naman ay galit sa sarili ko dahil hanggang ngayon ay hindi ko panahahanap si Selena. Pero maniwala ka, ginagawa ko ang lahat para mahanap siya. Kung alam mo lang, hindi na ako nakatulog ng maayos kaiisip kay Selena. Kahahanap sa kanya. Na ginagawa ko ang lahat para makita siya pero sadyang magaling ang taong dumakip sa kanya at itinago siya ng maigi. Kaya hindi namin siya mahanap. Pero lahat naman ng paraan ay ginagawa ko. Sabi ni Sian sabay. Lunok ng kanyang laway. Napapikit si Dilda dahil sa inis na kanyang nararamdaman kay Sian. At pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang sentido. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo kung may mangyaring masama kay Selena, kayo ang sisisihin ko dahil parang wala kayong ginagawa. Ewan ko. Pero parang wala kasi kayong ginagawa eh. At saka alam ko kung ano ang mayroon sa inyong dalawa ni Selena. Palagi kanyang ikinukwento sa akin. Palagi kanyang ipinagmamalaki at mahal ka po niya. Kaya sana naman kung mahal mo rin ang kaibigan ko, iligtas mo siya. Hanapin mo siya. Hindi yung parang nagmumakmak ka lang dito. Gawin mo nga sanang talaga ang lahat para mahanap siya. Dahil sobra na akong nag-aalala para kay Selena. Na kung hindi pa ako nagpunta dito, wala akong alam sa nangyayari sa kanya. Mariing sabi ni Dilda at saka umalis na ng bahay Sian. Sinundan na lamang siya ng tingin ni Sian at sa naupo sa isang tabi. Sumabay. Paang matinding sakit ng ulo niya kaya naman nakaramdam siya ng matinding hilo.
At sa mga oras na iyon, bigla na lang bumagsak sa sahig si Sian. Habang si Dilda naman ay hindi alam ni kung saan siya pupunta. Dahil talagang kinakabahan siya sa kanyang nalaman tungkol kay Selena na naging dahilan para maging magulo ang kanyang isipan. Kaya naman naisipan na lang niya na bumalik sa eskwelahan upang ipagpatuloy ang practice ng graduation nila. At nang makarating siya doon, nakaramdam siya ng paglulumo dahil muli niyang naalala ang sinabi ni Sian at hindi niya maiwasang hindi manghina kapag naiisip niyang nasa panganib ang kanyang kaibigan. Matapos niyang i-park ang kanyang sasakyan sa parking lot ay naglakad na siya patungo sa gym. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya si Angela sa isang tabi na may kausap ito sa cellphone. Hindi alam ni Dilde sa kanyang sarili kung bakit kusa na lamang gumalaw ang kanyang mga paa patungo sa kinaroroonan ni Angela. Hindi siya nakita nito kaya naman marahang naglakad si Dilde patungo sa kinaroroonan ni Angela. Please lang, Nike. Sinasabi ko sa iyo na magbago ka na. Maging mabuti ka na. Dahil hindi pa naman huli ang lahat eh. At saka hayaan mo na si Selena. Wala ka nang magagawa kung si Sian na ang mahal niya. Kaya kung maaari lang ay palayain mo na ang puso mo. Nandito naman ako eh. Ako ang magmamahal sa iyo at mas hihigitin ko pa ang pagmamahal na ibinibigay mo para kay Selena. Huwag mong hayaan ang sarili mo na makagawa ng masama ng dahil lang sa pagmamahal mo. Para kay Selena. Please lang, Nike. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tigilan mo na. Ito. Magbago ka na hanggat hindi pa huli ang lahat, naiiyak na sabi ni Angela. Nanlaki ang mga mata ni Dilde sa kanyang narinig sa isip niya, bakit nabanggit ni Angela ang pangalan ni Selena at Nike, bigla tuloy siyang tinutuban ng masama. Anong ibig sabihin nito? May alam ba si Angela at Nike pagkawala ni Selena? Bakit nila pinag-uusapan nila ang kaibigan ko? Teka nga, nahihiwagaan ako sa pagkatao ni Nike. Parang may mali sa kanya na hindi ko maipailiwanag lalo na nang makita ko ang itsura niya na galit na galit. Masamang tao kaya si Nike. Mabilis na nagtago si Dilde sa isang tabi upang hindi siya makita ni Angela. Huminga siya ng malalim at saka pinakinggan ang sinasabi ni Angela sa kausap nito sa cellphone. Sinasabi ko sa iyo, Nike. Kapag nalaman na lahat ni Selena ang kalokohan mo, ang mga kasamaang pinaggagawa mo, kamumuhian ka niya. Kaya kung ayaw mong mangyari yon, tigilan mo na ang kahibangan mo, Nike. Hindi na pagmamahal. Ang nararamdaman mo, kabaliwan na iyan. Matapos sabihin niyon ni Angela ay pinatay niya na ang tawag kaya naman agad na naglakad palayo si Dilda. At habang naglalakad siya palayo ay bigla siyang kinabahan ng sobra. Kaya naman napahawak siya sa kanang dibdib niya dahil ang bilis ng pintig ng puso niya. Hindi maganda ang kutob ko dito kay Angela. Pati na kay Nike. Sa tingin ko ay may masama silang balak kay Selena. Parang may mali dahil si Angela ay mahal na. Mahal si Nike. At si Nike naman ay mahal na si Selena. Sa tingin ko talaga, may koneksyon ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kaya pati na ang kaibigan kong si Selena ay nadadamay sa kahibangan nilang dalawa. Kailangan kong malaman kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Nike dahil naramdaman ko na hindi siya isang mabuting tao. Samantala, lumabas ng kwarto si Nike at saka kinausap niya si Vincent. Nakatulog na naman kasing muli si Selena dahil sa matinding antok. Hindi rin kasi nakatulog ng maayos si Selena dahil sa takot at ngayon lang ito nakatulog ng mahimbing. Sigurado ka ba dyan, boss? Hindi mo na ba patigilan pa ang pagsasama ninyo ni Selena? At wala ka ba talagang balak na makaisa sa kanya para kahit papaano ay matikman mo man lang siya bago mo siya ibalik sa kanyang asawa? Tanong ni Vincent kay Nike. Humingang malalim si Nike bago siya umiling. Niisip pa lang niya na gagawin niya iyon kay Selena ay nagagalit na siya sa kanyang sarili. Kahit naman na mahal. Na mahal niya si Selena, kahit na nakagagawa na siya ng kasamaan para lang makasama si Selena ay hindi naman niya kayang pansamantalahan ito. Hindi. Maatim ni Nike sa kanyang sarili na makikitang magduruse si Selena kung sakaling halayin niya ito. Kaya naman masaya na siya kahit papano na makasama lang ang pinakamamahal niyang si Selena. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Hindi ko magagawa iyon kay Selena. Hindi ko magagawang lapastanganan ang babaeng mahal ko. Ayokong gawin ang bagay na iyon. Kaya sige na, ibabalik ko na siya sa asawa niya. Susubukan ko munang kalimutan si Selena. Pipilitin kong alisin siya sa puso't isipan ko. Pero kung sakaling hindi ko magawa yon, bahala na. Bahala na talaga kung ano pa ba ang magagawa ko para lang maaga ko si Selena kay Sian. Sambit ni Nike at saka tumingin sa kawalan. Tumanggo na lamang si Vincent. Sige po, boss. Masusunod po. Ihahanda ko na ang sasakyan natin paalis dito. Kumilos na si Vincent. Inihanda na niya ang sasakyan nila pauwi. At sumunod niyang ginawa ay tinurukan niya ng matinding pampatulog si Selena para hindi ito magising. Maayos na po lahat, boss. Naturukan ko na siya ng matinding pampatulog. Luuwi ko na po siya at kayo naman, boss. Magpahinga na po kayo dahil alam kong napagod kayo kaiisip. Sabi ni Vincent at saka tipid na ngumiti. Napangiti si Nike, salamat, Vincent. Oo tama ka. Napagod na ako kakaisip kung paano mapapasa akin si Selena. Pero sa dami ng iniisip ko walang naging sagot doon. Dahil palaging pinalalandakan sa akin ni Selena na mahal niya ang girl ang na iyon. At kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang sinasabi niya na miss na niya si Sian. Kaya naman hindi ko kayang makita siyang nagiging malungkot sa piling ko.
Ibabalik ko na nga siya sa asawa niya pero sa sinabi ko nga kanina, na kapag hindi ko kinaya na hindi makasama si Selena ay muli akong gagawa ng paraan para makasama ko siya. Na kaming dalawa lang ulit. At sana sa pagkakaong iyon, na makakasama kong muli si Selena ay sana lang. Talaga, sana ay makuha ko na ang puso niya. Na sana ako na ang mahal niya at hindi ang girang na iyon. Dahil gagawin ko siyang reyna sa sarili kong kaharian. Kung saan ako ang hari at siya ang reyna ko. Nagising si Selena dahil sa malamig na simoy ng hangin. 3:00 na ng madaling araw. Ilang beses na kumurap-kurap si Selena bago niya tuluyang iminulat ang kanyang mga mata. Nilaibat niya ang paningin niya sa paligid kong nasaan siya at sa kabigla na lamang siyang napaiyak. Nakahiga kasi siya sa labas ng bahay ni Sian. Naluluha si Selena dahil hindi siya makapaniwalang nasa labas na siya ng bahay ni Sian. Sinampal niya pa nga ang kanyang sarili upang masiguro na hindi siya nananaginip. Ouch! Aray ko! Daing ni Selena nang marahan siyang bumangon. Masakit ang likod niya dahil 2 oras na rin siyang nakahiga sa semento. Marahan siyang bumangon at saka pinagkaigan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ilang beses niyang pinagpipindot ang doorbell. Ilang minuto rin ang lumipas nang bumukas ang malaking gate. Napaluha na lang si Selena nang makita si Sian. Selena, baby ko. Garalgal na sambit ni Sian sabay yakap kay Selena nang mahigpit. Bumuhos ang masaganang luha ni Selena. Mahigpit ang ginawa niyang pagyakap pabalik kay Sian. Sobrang namiss niya ito. Naakala niya ay hindi na niya ito makikita o makakasama pang muli. Hindi alam ni Selena kung anong nangyari. At kung bakit siya nakauwi ng ligtas kahit na wala siyang ginawang pagtakas. Ayos ka lang ba, baby ko? May masakit ba sa iyo o ano? Anong nangyari sa iyo, Aalalang tanong ni Sian sabay haplos sa buhok ni Selena. Tiningnan ni Sian ang mukha ni Selena pati na ang katawan nito upang malaman kung may galos o sugat na si Selena. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala naman siyang nakitang kahit anong galos o sugat sa kahit anong parte ng katawan ni Selena. Ayos lang ako, Daddy X. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Basta ang huli kong naaalala. Nakatulog ako sa kama, sa kwarto kung saan nakakulong kami ni Nike. At nagising na lang ako na nandito na ako sa labas ng bahay. Hindi ako makapaniwala na nakauwi na ako. Akala ko panaginip lang ang lahat kaya nagawa ko pang sampilan ang sarili ko. Naiiyak na sabi ni Selena. Pinunasan ni Sian ang luha sa pisngi ni Selena. Pagkatapos ay tinitigan niya si Selena. Titig na hindi pa rin siya makapaniwalang nasa kanyang harapan na ang asawa niya. Nakasama na niya ito. Tipid na ngumiti si Selena at saka hinaplos ang mukha ni Sian. Daddy X. Ano pong nangyari sa inyo bakit? Nagbagong bigla ang itsura ninyo. Para sa akin. Ay gwapo pa rin kayo pero bakit parang napabayan mo ang sarili mo? Namayat kang bigla. Tapos ang mata mo, ang lalim. Ang laki na rin ng eyebags mo. Natutulog ka ba at kumakain? Ka ba? Malungkot na sabi ni Selena habang tinatitigan ang mukha ni Sian. Bumantong hininga si Sian. Simula nang mawala ka, halos mabaliw ako kaiisip sa iyo. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. At sinisisi ko rin ang sarili ko dahil sa pagkawala mo. Na kung hindi sana kita iniwan ng araw na iyon, na kung sana natuloy ang alis natin, hindi ka sana makukuha ng mga lalaking yon. Kaya, sobra akong nag-aalala sa iyo. Na nawalan na ako ng gana sa lahat. Pakiramdam ko wala nang silbi ang buhay ko nang mawala ka sa akin, baby ko. Ikaw lang naman kasi ang nagbibigay buhay sa malungkot kong mundo. Maramdaming sabi ni Sian kasabay ng pagtulong ng kanyang luha. Naiiyak na pinahid ni Selena. Kahit ako rin. Daddy, habang nandoon ako, wala akong ibang inisip kundi ikaw. Minsan hindi ko maiwasang mawalan ng pag-asang makita ka pa. Sobrang sakit para sa akin na mawalay sa iyo. Kaya, time akong nagdarasal na sana matapos na ang lahat. Na bumalik na sa dati ang lahat. Na makaligtas ako sa kamay ng masasamang tao na iyon. At nagpapasalamat ako dahil dininag ang hiling ko. Hindi mo na kailangang sisihin pa ang sarili mo, daddy dahil wala kang kasalanan. Biktima ka lang din. Kaya ngayon, dapat ay magdobling ingat na tayo para hindi na ito maulit pa. Hinaplos ni Sian ang buhok ni Selena. Huwag kang mag-alala, baby ko. Ikaw na. Palagi ang uunahin ko. Wala na akong pakialam pa sa ibang bagay dahil walang silbi ang yaman ko kung mawawala ka naman sa akin. Kaya, simula sa araw na ito, ikaw muna bago ang iba. Dahil ayokong magsisi sa huli kapag may nangyari pang masama sa iyo. Naluluhang napangiti si Selena. Tumingkayad siya upang abutin ang labi ni Sian. Tumugon si Sian sa kanyang mainit na halik. Kasabay ng paghapit nito sa kanyang baywang. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik na puno ng pananabik, habang ang kanilang mga katawan ay nagsimang ng mag-init. Halika na sa loob, baby. Ipagpatuloy natin ito sa loob, mapangakit na sabi ni Sian nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Napahagikap naman si Selena. Sige po, daddy. Alam kong miss na miss mo ako at ganoon din ako sa iyo. Kaya naman kailangan nating magpainit ngayon. Dahil sobra kitang na-miss. Daddy ex ko. Binuhat na parang pangbagong kasal ni Sian.
Si Selena. At habang buhat ni Sian si Selena. Pinauulanan siya ng halik nito. Kaya naman mas. Lalong nanabik si Sian kay Selena. Sa kabilang banda, nakailang sindi na nang. Yosi si Nike. Malungkot siyang nakatingin sa kawalan. May bigat sa kanyang dibdib nang. Ibalik niya si Selena kay Sian. At sa mga oras na iyon, nakaramdam siya ng pangungulila kay Selena. Miss na niya ito. Boss, ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Tanong ni Vincent na kara-rating lang. Bumantong hininga si Nike. Nalulungkot lang ako dahil hindi ko nakasama si Selena. Pero, ayos lang naman ako. Hindi mo na ako kailangang intindihin pa. Tumikim si Vincent. Siya nga pala. Boss, marami nang may utang sa akin kung saan. Ilang milyon na ito. At base sa mga nakikita kong reports mula sa mga taong yon, wala naman na. Silang maipambabayad pa. Ano na ang gagawin ko sa kanila? Mariing napapikit si Nike. Ikaw na ang bahala. Patahimikin mo na ang mga yan. Habang buhay. Para wala nang mangungutang pa sa akin. Ang mahalaga ay naubos ang pera nila sa pasugalan ko. Walang ganang sabi ni Sian. Ngumisi naman si Vincent. Okay, boss. Ako na ang bahala sa kanila. Aniya sabay alis. Humingang malalim si Nike at saka naisip. Muli si Selena. Naalala niya bigla ang isang gabi. Kung saan hinalikan niya sa pisngi si Selena. Kahit na gustong-gusto niyang halikan sa labi. Ito, napigilan niya ang kanyang sarili. Nike, nandito ka na pala. Kumusta ka? Sabi ni Angela na kara-rating lang. Tumingin si Nike kay Angela. Bakit ba? Nandito ka na lang palagi. Hindi ka ba nagsasawa? Sa akin. Palagi na lang tayong nagkikita. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Napakurap si Angela sa sinabing iyon ni Nike. Mayroong kirot sa kanyang dibdib dahil sa mga salitang iyon ngunit nginitian niya pa rin si Nike. Aminado naman siya na masyado siyang tangi dahil sa pagmamahal niya kay Nike. Pero wala na siyang pakialam pa. At masaya nga siya dahil kahit anong gawin ni Nike, hindi ito magagawang mahalin ni Selena. Kahit na hanggang katapusan pa tayo ng mundong magkasamang dalawa ay hindi ako magsasawa sa iyo, Nike. Mas masaya nga ako na palagi kitang nakikita. Wika ni Angela sabay ngiti ng malawak. Natawa naman dahil doon si Nike, ha? Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? Itigil mo. Na yan. Walang mabisang gamot sa taong nababaliw na kagaya mo. Ngumisi si Angela. Ako nga lang ba talaga ang baliw sa ating dalawa, Nike? Hindi ba't pati rin naman ikaw? Baliw na baliw ka kay Selena. Kahit na wala naman siyang pakialam sa iyo. Nagagawa mo pang ang magplano ng kasamaan. Para lang makasama siya. Hindi ba isang kabaliwan iyon? Matalim na tumingin sa kanya si Nike. Kasabay ng pagkainom ng kamao nito. Nakaramdam ng matinding inis si Nike para kay Angela. At hindi niya gusto ang sinasabi nito sa kanya ngayon. Nakaunting panggagalit pa sa kanya ni Angela, tutuluyan na niya ito. Sadyang. Kasando niya lang kasi talaga ang tatay ni Angela. Kaya kahit papaano ay naawa siya na patayin si Angela. Kahit sa totoo lang ay kating-kating na ang kamay niya nakalabitin ang gatilyo at pasabugan. Ang utak ni Angela. Itikon mo ang bibig mo, Angela kung ayaw. Mung paduguin ko ang bunganga mong wala. Namang kwenta ang sinasabi. Wala kang karapatang pagsasalitaan ako ng ganyan dahil magkaiba tayo. Sa akin, may pag-asa pa ako. Kahit papaano kay Selena. Dahil kaunting galing. Kulang sa pag-iinarte, kinakaawanan na ako ni Selena at nagiging dahilan iyon para makasama ko siya. Ikaw. Kailangan ba ako naawa sa iyo? Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, wala akong pakialam. Kung mamamatay ka nga ngayon, mas masaya ako. Baka magdiwang pa ako. Kaya, huwag mano akong ikumpara sa iyo dahil hindi tayo magkatulad. Ang mabuti ay umalis ka sa harapan ko bago pa mandilim ang paningin ko sa iyo. Maautoridad na sambit ni Nike. Kumurap-kurap ng ilang beses si Angela. Dahil pakiramdam niya, ang mga salitang binitawan ni Nike ay mga patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Hayop ka talaga, Nike. Napakasama mo. Humanda ka sa akin kapag dumating ang araw na wala na akong pagmamahal na nararamdaman. Para sa iyo. Ako mismo ang tatapos sa buhay mo, Selena. Ga ka. Sa wakas. Pumasok ka na. Naiiyak na sabi ni Dilde sabay yakap kay Selena. Gumanti rin ng yakap si Selena. At kasabay noon ang pangangilad ng luha niya. Namiss niya rin ang kaibigan niyang si Dilda. Itong kaibigan niya kasi talaga ang nagbibigay saya sa kanya. Na kahit puro kalokohan lang ang sinasabi sa kanya ni Dilda, kapag seryosong sitwasyon ay nakakausap niya ito ng matino. Gag ka. Akala ko hindi nakita makikita pa. Buwisit kasi yung mga lalaking dumakip sa amin. Ni Nike. Binugbog pa nga siya sabi ni Selena. Kumalas ng pagkakayakap si Dilda sa kanya. Bakit? Ano ba talagang nangyari at nakidnap kayo? Bumantong hininga si Selena bago niya ikinwento kay Dilda ang nangyari. Habang si Dilda naman ay tahimik lang na nakikinig sa kwento sa kanya ni Selena. Okay, so ayon pala talaga ang nangyari. Kaya lang, nakapagtataka na bigla nila kayong kinuha tapos binalik din. Hindi ba parang ang weird? May kidnapper pala na ganun. Teka, may balita ka na ba kay Nike? Ano na pala ang nangyari sa lalaking yun? Wika naman ni Dilda.
Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Nike. Kung nakauwi ba siya ng buhay o ano. Kasi, di ba nga, parang ang lumalabas siya talaga ang target ng mga lalaki habang ako ay nadamay. Lang, sabi naman ni Selena. Ibig sabihin, wala kang alam kung nasaan siya ngayon. O kung ano man ang nangyari sa kanya. Marahang tumanggo si Selena. Oo, tama ka. Wala akong alam kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Wala pa siyang kahit anong message sa akin. Pero sana ay nasa maayos na kalagayan lang si Nike. Dahil habang nandoon kami, wala siyang ibang ginawa kundi ang pagaanan ang loob ko. At talagang binabantayan niya ako. Napatango na lamang si Dilda. Naisip niyang bigla ang narinig niyang usapan ni Angela at nang kausap nito sa cellphone na marahil ay si Nike. Hindi alam ni Dildo kung tama ba ang iniisip niya, pero isa lang ang pumapasok sa isipan niya. Ngayon,